Secretary Lopez, sir, magandang umaga. Welcome sa Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning, Sek Banoy. Hi, good morning Ma'am Weng at good morning Sir Weng at sa Salamat lahat po po. na nakikinig at nanonood ng inyong Salamat po programa. sa maagang Oo, pagising. Pasensya oo. sa pang-abala ng weekend. Marami tayong Pero- mga No. malalaki na mga proyekto sana sa totoo DOTR. lang, totoo Mm. lang. No Tsaka worries po, no worries Ito po. yung Salamat ito po. yung pusod ng ating public transport na pag-uusapan. Gusto po ng tao malaman, Sek Banoy, kung ano na ang update dito sa mga malalaking proyekto po na sana magbibigay ng ginhawa sa mga commuters natin on a daily basis. Kayo na magbigay siguro ng lineup. Ano bang una? Anong pinaka-priority ngayon at nasa ang estado na ngayon? Sige po, salamat po Ma'am Weng, Sir Weng. No? So, Ma'am, how much time do we have? You have 15 minutes, Secretary. Kasi the Department of Transportation, alam niyo naman Opo. po na napakalawak ng Yes. kanyang portfolio. Aviation, sabi natin maritime, rail, and road. Kahit sector. lang transport muna, Secretary. Transport na muna Oo. yung mga malago. Opo. train, oo. Uunahin ko na lang po dito sa Metro Manila at saka sa sinasabi nating Luzon area po. No? Opo. Ito po sa Metro Manila yung subway. Yes. Nung kami po ay pumasok, ang una talaga namin tinignan dito at kailangan namin bigyang solusyon yung right-of-way issue. Mm. So, nung pumasok po tayo, sinabi ko po, pati po when I assumed office, sinabi ko po na by December of 2025, kaya namin kuhanin ng 90% of right-of-way issue ng subway. So, nung December po, nakakuha po kami ng 90% of right-of-way issue. Ibig sabihin, meron na lang kaming 10% na natitira. The whole stretch po ito, Secretary. The Alright. whole stretch po ng Metro Manila subway natin, we're talking about 33 kilometers po yung kahabaan po ng subway natin. At ito po yung parating sinasabi na importante talagang itong right of way. Kasi ito naman talaga yung sinasabi nating main reason, no? If not the only reason kung bakit nade-delay ang proyekto natin. Kasi po ang ginagawa natin kasi po ngayon, ang usually parallel activity, ang right of way at saka civil works, ay mali po dapat yun. Dapat nauuna parati ang right of way. Opo. Nonetheless po, kung I think last week or 2 weeks ago, pati po yung Metro Walk, giniba na po natin yun. So tuloy-tuloy po, no? So we're trying to target that remaining 10% of our right of way issues dito sa subway natin by second quarter of 2026. Pero meron na ho ba sa parte na yan ng subway ang nasimulan na ang paggawa ng istasyon or isa man lamang? Meron na ho ba tayo? Tuloy, madami na po kasi po ang the way we program the procurement po ng subway natin, may kanya-kanyang contract packages po yan. Ibig sabihin, simultaneous procurement, simultaneous awards, simultaneous contracts, and simultaneous contract of works. So, sinegment po natin yan para madaming contractors para sabay-sabay po silang gumawa ng ating subway. So, kanina po narinig ko po na we're asking kung kailan ba talaga ang operations po nito. Ang target po namin for demo run, ulitin ko po, for demo run, first quarter of 2028. Bakit po kailangan ng demo run? Demo run, okay. Demo na Dito po pagtakbo. kasi makikita natin, no? Iba pa po yung testing and commissioning from East Valenzuela sa depot po ng subway all the way sa Quirino Station dito po sa Quezon City. Patatagbuhin po natin ang ating mga bagon dito sa sinasabi natin sa rail tracks, no? Sa first phase. So maasahan po nila 'yan ng first quarter of 2028. Nasa ilang porsyento na po ng stretch na ang nagagawa ngayon, Secretary? The entire Metro Manila subway po as of November 2025, more or less nasa 26% po tayo. 25-26%. Kasi po kapag komplikado po to, no, yung sistema po at paggawa ng subway, kung makikita nyo po, may tunnel boring machine, tapos yung loob and everything. Then other than you have to do it underground talaga. Okay. So, ang tingin namin, based on our calculations, kapag lang merong talagang based on budget also, no, makakaya natin ang full operations nito 2032 or last quarter of 2031. And we're talking about the entire stretch po from Valenzuela all the way to Naiya na po. Okay, ilan ang tao, ang capacity nito, Secretary, kung sakaling mula Valenzuela muna to Quirino and then full stretch? From Valenzuela to Quirino po, no, sa tingin naman namin yan, siguro meron tayong mga passengers
na ma-accommodate, no, para dito more or less siguro mga 50 to 60,000 kasi the entire stretch po, no, ang sa tingin namin ang makikinabang na pasahero is around 300 to 400,000 A day. daily. Opo. Malaki din. Oo. Oo. Malaki din po. At hindi lang po kasi ang ito, we have to when we address the subway, when we talk about subway, kailangan po natin kasing i-colorate din to sa ating mga other MRT or And rail LRT, stations tulad ng yes. MRT3. Everyday niyan po nag-average tayo ng 500,000. Meron din tayong MRT7 na sa tingin namin mag-average ng 500,000 daily. At ang MRT7 natin, partial operations po niyan, 12 station from Sacred Heart dito sa Caloocan all the way sa North Avenue, mga second quarter of 2027. Yan talaga next full year, operation. next Full year. operation po na yon. Ibig sabihin revenue line na po yan. So next pwedeng- year meron na. Tatakbo na Yes. MRT7. Yes, sir. Yes, sir. Kaya ang Sana ginagawa luwag-luwag naman na yung namin ngayon, Commonwealth noon, Secretary, no? Sana, oo. Makakatulong. Opo. And I think naman po, we're quite confident. Ako po, we're quite confident that we're going to achieve that target na second quarter of 2027. At baka mas mapaaga pa nga po. Nakikiusap ako sa SMC, dito sa may hawak ng PPP, dito sa MRT7, na kayanin namin ng mas maaga. May mga tren na ho tayo dyan sa MRT7 na dyan. Parang may nakita ako parang last year. Yes. Opo, meron na po, Sir Weng. At mapapansin nila, tuloy-tuloy po yung testing and commissioning ng ating tren. Ibig sabihin, kumbaga, may tawag po dito kapag bumili ka ng bagong kotse, oo, na kailangan for a certain kilometer, kaya mo na patakbuhin muna. Parang ganun. Break-in. Break-in. Break-in na. Binibreak-in na. Binibreak-in na ang ating mga tren. At iba lang po ang konsepto ng break-in ng tren sa break-in ng regular motor Na vehicle. sasakyan, Kasi oo. kapag naman, oo. pagdating po ng tren, mga 60,000 yan. Dapat inaano mo sa riles. Of course, because of the safety of the passengers. Pwedeng gamitin dyan ba yung Dalian trains? Hindi. Magkaiba po ang kanilang configurations, no? Ang Dalian trains, ang alam ko po, kakayanin dito sa ating Existing. MRT3. Kapag naayos na pati yung connection sa LRT1, kakayanin po. Ilan But ba the yun? good news po, ginagamit na po natin ang Dalian trains. Oo. As Dito a matter sa... of fact, Ma'am Weng, again, nag-commit tayo na by December, magde-deploy tayo ng Dalian trains. At tuloy-tuloy naman po ngayon. Ilan ba yun lahat ng mga Dalian trains na gagamitin natin? The 48 entire yata. Dalian trains po, no, sa kontrata is 48. 48. 48 po. Pero So- ang dinedeploy pa lang natin ngayon is I think 3 car train sets. So 9 na bagon o more than 9. Opo. Malayo-layo Tapos, pa, Secretary, yung 48. Opo, ang ginagawa po natin ngayon by schedule. So Opo. hopefully we can deploy more this year, pero ang target namin lahat madedeploy ang 48 by next year. No, yung pong tren ng... PNR. Gusto ko malaman ang update sa PNR, Secretary, kasi Hindi, alam ko 5-year project yun, di po ba? Hindi, malolos ba yun? Some parte po, kapag we're talking of PNR sa NSCR, no, yung Iba yun, magkaiba. North-South Commuter Railway, Opo. ang Malolos hanggang Valenzuela naman po, again, 2027 yan. Yung Next sinasabi year naming N1, no, Okay. partial operations. And when we say partial operations, revenue line na po yan. Tapos yung from Malolos to Clark Airport naman, kakayanin natin ng 2028. Again, yung Valenzuela to Malolos, mga 90% na po tayo dyan. Wala na po issue sa right of way. Ang tinututukan naman namin ngayon is papuntang Clark Airport naman. Malaki ngayon, pa po ang problema sa right 2028 of way naman yun. nun. 2028 naman po yun. Now, pero pag mapapansin nyo po, medyo bungi. Paano nga. yung Valenzuela? Papunta naman dito sa Manila all the Oo way nga. to Alabang. Kasi ang alignment ng North-South Commuter Railway from Clark all the way to Laguna po yan. So yung issue po dun sa sinasabi naming Solis, Tutuban and everything, kailangan namin i-procure ngayon kasi po na-de-scope po yung ating Ano ibig sabihin nun? ang ibig sabihin po niyan, dati-rati po, may nanalo na po dyan, may na-award na po dyan, yung segment na yon. Kaso lang po, naantala yung project, na hindi nabigyan ng tamang pondo, may issue sa right of way. So yung contractor mismo, no, pati DOTR, sabi namin,
as a matter of fact, ito yung sinasabi natin, Ma'am Weng, no? Kapag inaantala natin project, nagkakaroon tayo ng prolongation Totoo cost. po. So lumaki masyado yung prolongation Nako. cost. I think umabot pa siya ng around 8 billion. Oh. So sabi namin, ang hirap po niyan. So what we can do is de-scoping na lang. Ibig sabihin, tanggalin namin yung segment na yan, i-procure na lang namin ulit. Kesa naman magbayad kami ng 8 billion. Oo nga. Mabuti na lang po napakiusapan din natin ang ating mga contractor na di-scope na lang, bababaan na lang ang cost, no, yung hindi naman siya penalty kasi nag-ano na po sila meron na sila mobilization, maintenance, kaso lang nantala talaga. So from 8 billion naibaba naman natin yan ng 2 billion. Again, kukunin natin sa loan proceeds yan. Yan. But the meron. problem is we have to procure it para may duktong yung Valenzuela all the way to Tutuban and the south area. May Mahirap nga naman yung wala kang pabalik. Lakad ka lang. Opo. Lakad ka lang. Opo. May tanong rito, MRT4 daw pa Rizal. Meron ba yan? Matutuloy daw Kasama po ba ba yan? yun? Ngayon po yung MRT4 MRT4. ongoing po ang discussion namin sa ADB. May alignment na po dyan, no? So, yun, Okay. again, the funding requirement, paano ba na, the right of way issue. Pag-iisipin nyo po yan kasi medyo mas komplikado to. Kasi makitid po yung, or mas lalo sa Ortigas Extension, Yes. kung itatayo natin sa gitna mismo, no? Median po kasi yan, at elevated. Naku, ano po yata, 4 lanes lang po yata dyan. Katakot-takot na traffic ang ating Oo, mararanasan mararanasan. dyan. So, Oo. tinitingnan namin kung how can we do facing also. Pwede. Para hindi masyado maapektuhan ang ating mga commuters. O kaya elevated na lang, no? Elevated. Pwede. Yun na Opo. lang. Kakain ng right of way, Yun lang. kakain ng Maraming properties, establishment ang maapektuhan, Secretary. Pero ganun pa man, kailangan yan eh. Ayun No nga. other Yes. way, kailangan Opo. ng expansion. Ang kagandahan naman dito sa MRT4, kapag nilagay natin sa gitna, kung ba median, wala masyadong right of way yan kasi gobyerno po yan. Ah, okay, Pero yung okay. landing spot sa Yun. gilid, yung may stasyon, yun yung kailangan namin Ayun. talagang ayusin naman. Pondohan. Sa ibang bansa, uso yung monorail, di ba, Secretary? Dito hindi natin ini-entertain yung monorail. Hindi po sa hindi ina-entertain, Ma'am Weng. There were like proposals before na may monorail tulad po dun sa Cebu. May nag-submit po dati na mag-monorail kasi traffic parati sa Cebu. Makati At rin, meron, ata. meron din pong proposal at that time, BGC to Yes, Manila, oo, yun kay pala. Makati, Makati. monorail din po. So, we're waiting. Hindi natuloy yung mga proposal ng ating mga, sinabi natin, private proponents. No? So, hopefully, ituloy nila. No? So, para at least naman, yung gobyerno magiging mas maganda ang transport system because kapartner natin yung mga private proponents. Kumbaga under the PPP scheme. Yun. Maraming abangan tayo. Oo. 2027, karamihan ay umpisa 2028 at yung subway 2032. Excited ako sa subway, Secretary, sa totoo lang. Oh, thank Opo, you. pati Excited po ako ako. Pati nga lang po itong MRT7, excited na po Correct. ako kasi Oo. it will change the landscape dito sa Commonwealth Correct. po. At para Yan. hindi na rin po ako mahirapan mag-commute. Oo. Kasi talaga Oo nga. nahihirapan. Tama Taga-Commonwealth yan. po kasi ako. Secretary, thank you, ha. Thank you sa oras. Huwag kayong Ay, thank madadala you po, sa Ma'am Weng, amin. at saka Sir Weng. Mabuhay Good po kayo. morning. Thank Magandang you. umaga. po. Salamat. Yan. Ang update mula ho sa DOTR, Secretary Secretary Giovanni Banoy Giovanni. Lopez. Yan, ng DOTR. Hilingan, walang pinoprotektahan.